Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pre-trial po na naganap po. Kaya lang po naka-close door. Ayaw pong ipakita sa publiko. Bakit po kaya ayaw mga kababayan gawing live itong ginagawa nilang pre-trial sa pagpapabagsak nila sa Vice President? At syempre po, sa kabila nito, ay nag-initan daw po ulo. Katulad po daw ni itong abogado. Ito pong abogado ng mga buhaya at ng mga maleta gangs di umano. Ay uminit daw po ang ulo. Ito pong si Attorney Lorna Kapunan. Ay may period daw po siya. Meron daw po siyang regla. Kaya daw po natensyon at uminit ang ulo niya, mga kababayan. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ito pong kaganapan kahapon. Umpisahan na po natin. Pre-trial stage pa lang pero nagkagirian na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano ang mga nangyari sa unang araw ng closed-door meeting? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ano ang iyong update dyan? Pinky, nang dahil nga sa dami ng ebidensya ng parehong prosekusyon at defense team, hindi natapos ang pre-trial conference ngayong araw. Nag-suspend sila kanina mga 5 p.m. Subalit inaasahan naman daw magpapatuloy ito sa Lunes, alas 9 ng umaga. Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Male-maleta at bulto-bulto mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosekusyon, 10 House prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos 1 oras ang pagpupulong matapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig. Tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan. Period ko ngayon, mainit ang utak. Pero tikom ang mga House prosecutors sa mga nangyari. Hi Kong, kumusta naman Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Ha? Medyo may nagtalo daw. Oh, chismis. Shell, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension Kong? Basta. Kayo. Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference. And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. Yan po mga tambay, nakita nyo po. Mainit po ang ulo daw ni Kapunan dahil siya raw po ay may period. Yung tanda mong yan. Kay tanda-tanda mo na. May period ka pa. Unbelievable. Hindi po ba? Hindi na po bababa sa 70 anyos itong si Kapunan. Pataas. Baka nasa 70 plus na. Pataas. Nagkaka-period ka pa. Ano yan? Isang Guinness, para kang pwede kang isama sa Guinness Book of Record pagka ganon. Hindi po ba mga kababayan? At tuwan-tuwa naman po. Nakita niyo po ngiti ng mga maleta gangs at ng mga buhaya. Napakasasaya po, di po ba? Nung lumabas, masasaya. Dahil nga naman mga kababayan, paano ka naman hindi sasaya? Kontrolado mo na lahat ngayon ang sitwasyon. Hindi po ba? Senado na ng Malacanang ngayon ang may hawak, di umano. At saan po ba i-impeach ang ating Vice President? Hindi po ba sa Senado? Doon po ang impeachment trial. Sino po ba ngayon ang namamayagpag sa Senado? Hindi po ba? Yung mga aso, yung mga tuta ng Malacanang, di umano, nabawi nila. Dahil hindi sila pumayag hanggang hindi nila nababawi ang kapangyarihan sa Senado na kontrolado ng Malacanang, di umano. Hindi po ba? Kung ano-anong klaseng kudita ang ginawa nila at kung ano-anong klaseng pananakot ang ginawa nila para lang ang mga
ang mga senador ay pumanig sa kanila, lalong-lalo po yung may issue ng maleta at flood control. Iskandal, hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, ano naman sa tingin ninyo, Kapunan, Lorna Kapunan, ano naman sa tingin nyo? At ano naman sa tingin nyo mga buhaya? Ito pong kampo ni Vice President ay walang mga ebidensya, walang dala-dala itong matitibay na ebidensya sila doon sa mga paratang ninyo. Ganun-ganon nyo na lang ito. Babalurahain. Ganun-ganon nyo na lang ito. Pagsasamantalahan at wawalang hiyain. Ganun-ganon nyo na lang wawalang hiyain ang Vice President sa mga gawa-gawa nyong issue. Ganun na lang. Pababagsakin nyo na lang. Hindi papayag ang Vice President na ang kanyang sarili at ang kanyang opisina ay babuyin at walang hiyain ng mga buhaya at maleta gangs di umano. Lalaban at lalaban ng Vice President. At siyempre may mga dokumentado yan. Merong hawak ang Vice President. Saan ka ba naman nakakita? Ang issue ng korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon, pero ang mga buhaya at maleta gangs nakatutok sa Vice President. Hindi po ba mga hayop at mga hindot ito? Di umano. Palibasa sila po ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Di umano. Hindi po ba? Kaya nga po kailangan nilang pabagsakin ng Vice President para po ligtas na po sila. Lahat po ng pinagagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa, absuelto. Tanging Vice President lang po ang kailangan nilang pabagsakin. Kasi pag napabagsak nila ang Vice President, magagawa na po nila lahat ang gusto nila. Hindi po ba? Unang-una, baka po yung kanilang extension ng mga politiko ay humaba na ng humaba pag napabagsak nila ang Vice President. At baka magkaroon na po tayo ng presidente na hindi na bababa sa kanyang kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya po lahat po ay gagawin nila sa mga pangsarili nilang kaligtasan at interes. Hindi po ba? Pero ang taong bayan, hindi naman po tayo tanga bobo. Dahil nangyayari po ang lahat ng ito. Mga kababayan, kung hindi lang po sana tulog, bingi, pipi at bulag ang ating mga men in uniform, hindi po sana ganito ang ating bansa. Ang ating bansa sana ay papunta na katulad po ng Japan, di ba? Singapore, kahit man lang Taiwan, South Korea, papunta na sanang umaahon, umaangat ang ating ekonomiya. Kaya lang, nangyari po kasi naging tulog, bulag, pipi at bingi ang ating mga men in uniform. Kaya po nangyari po ang ganito sa ating bansa. Wala na po kasing tagapagtanggol ang mga Pilipino. Wala na. Nagsama-sama na po yata sila. Para po ang bansa ay hawakan nila di umano at pagharian ng mga demonyo na mga politiko. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang nangyari po kahapon dito po, diyan po sa Senado, sa pre-trial. Nagkakainitan na, nagkakabangayan, at meron pa isang matandang abogado na si Lorna Kapunan na mainit daw ang kanyang ulo dahil siya ay merong period. Unbelievable. Talagang iinit ang ulo mo. Lalo-lalo na pag hindi nyo na-impeach. Pag hindi nyo na-impeach ang Vice President, lahat ng klase ng sakit ng ulo, dadanasin nyo. Baka, ikaw, Lorna Kapunan, kahit hindi ka na nagkakaroon ng mens o period, baka magka-period ka. Hindi kaya. Pag naging presidente si BP Sara. Nagtatanong lang po. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya
Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Felipe Shapno, nabanggit na po natin, kay Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, kay Arthur Estraniero from USA, kay Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. Bye-bye!